you have the wherewithal to actually go after each and every one of them? Kaya kami nagpapasalamat na meron pa tayong 5 buwan. Bakit? Anong una mong dapat gawin, Christian? Tama yon. Kanina lang, I went back to the list of the licensed IGL at yung kanilang mga service providers na tinatawag, yung kanilang special service BPOs. Tingnan po natin lahat yon. So, kinakailangan, alam namin, kami lahat ng ahensya ng gobyerno kung nasaan po sila. Yung mga yun ang ipapatawag sa isang meeting ni PAGCOR, dadalo siguro yung iba-ibang mga ahensya, DOJ, PNP, DILG, NBI, Immigration, PAO, para mapaliwanagan kung paano yung proseso. Una po yun. Pangalawa po is, kinakailangan makuha namin yung actual na tinatawag nating listahan ng mga OGEL, yung Overseas Gaming Employee Licensees, OGEL. Ilan ba talaga ang mga foreign national na mayroong OGEL doon sa PAGCOR na listahan? Kinakailangan ibangga po namin yan doon sa mga visas na na-issue naman ni Bureau of Immigration at saka ng Department of Labor. So yung tatlong yan, kinakailangan naming pagbangga-banggain yan para magkaroon kami ng maliwanag na picture kung ilan nga ba talaga sila na nagtatrabaho sa loob ng mga IGL. Pang-apat, kinakailangan makuha din po namin yung kanilang business permit sa iba't ibang mga local government units dito sa Metro Manila at dyan sa Kawit para kung ilan nga ba talaga yung dineklara nilang mga empleyado doon sa DOLE vis-a-vis dito sa mayor's permit nila. Ilan ba talaga empleyado nila? Ngayon, pang-5, kinakailangan makita namin yung deklarasyon nila doon sa Bureau of Internal Revenue. Ilan po ba yung mga empleyado na kanilang binabawasan nung tinatawag nating withholding tax? So, yung 5 database na yan po ay kinakailangan pagbangga-banggain para mabigyan tayo ng total picture. Kaya sabi ko nga sa iyo, nung una akong nag-guess sa iyo, hindi ganoong kadali yung total ban sapagkat kinakailangan mong pagbangga-banggain yan. Now, that only refers to the foreign workers. What about the Filipino workers? Ang sabi ng Department of Labor and Employment, more or less mga 40,000 Filipino workers ang apektado rito. Noong nakaraang June, nakatanggap kami ng listahan magmula sa PAGCOR kung ano yung breakdown ng mga nationalities ng mga workers, iba't ibang mga POGOs na lisensyado or IGL na lisensyado under PAGCOR. Tama po, mahigit 30,000 yung mga Filipinos na mga nagtatrabaho doon. Okay. Now, with those particular statistics we have in mind, kinakailangan din namin pagbangga-banggain yung mga datos in relation to their actual operation. So, actual operation, remember, dapat site-specific itong mga POGOs na ito, itong mga IGL na ito. We have to double check. So, yung 42 na iyon na lisensyado ni PAGCOR, nandun ba talaga sila sa specific location na declared nila doon sa PAGCOR? We have to check that. Right? Then, most importantly, Christian, we have to double check as to whether who owns the real estate properties upon which all of these IGLs are standing. Are they renting? Or if not, do they own the real estate property? Now, ano ang terms of ownership ng real estate property kung saan sila nakatayo? Di ba? So is that 40% foreign owned? Or is that 60% Filipino owned? Or meron ba silang mga dummies? Kasi nakikita natin, marami silang mga dummies sa iba't ibang mga hubs na raid ng PAOK. So, ilan po lamang ito, Christian, sa mga dapat naming mapag-usapan bilang mga ahensya nang sa gayon, maayos po nating ma-implement yung sinabi ng Presidente. Napaka-komplikado, no? Binabasa ko yung comments dito and pareho kami nang iniisip ng marami sa mga nanonood po sa atin ngayon. Napaka-komplikado ng proseso at napakarami ng trabaho ng PAGCOR ng PAOK pa lang, no? Isa-isahin po natin. Sabi nyo, kailangan ma-identify yung bawat foreign workers na nagtatrabaho dito sa mga POGO. Di ba napakahirap nun, miski pagbangga-banggain yung database, yung data from the different agencies, kung yung Alice Go nga, ngayon lang na-trace na hindi pala siya Pilipino. Tapos gumagamit na iba't ibang mga pangalan. And then, how do you intend to deal with those layerings or cover-up sa mga identity to be able to find these people that you're supposed to banish from the Philippines? Christian,
if you got the will, then you'll find a way. No? So, remember, Christian, before the current administration, untouchables itong mga pogos na ito. Remember that, no? So, if you would go back to the statistics of how many pogos were raided in the previous administration, only one. The one in Fontana, 2016. Then all the rest of the previous administration, hindi po nagalaw yan. So, everyone thought imposible ito. But with the help, with the leadership of the executive secretary, with the presidential directive of the president, kaya naman po eh. Lalo na ngayon na mayroong presidential directive. Tatawagan namin yung mga 41 agencies under PAOK, BIR, and so on and so forth, PNP, DILG. Pakikiusap kami. Pagtulungan natin ito. Kasi po, we have the operational experience. And Christian, we have the strategic experience. Na-analyze na po namin ito eh. Upuan lang namin, then mag-lay down kami ng mga operational plan na tinatawag. At kakayanin ito. 43 po lamang ito. Now, that is easier compared to the almost 200 na hanapin pa namin. Yun ang mahirap. Di ba? Yun ang sinabi ni Chairman Al. Wala akong problema doon sa 43-42 na legal na IGL. Kaya po nating pasunurin ang mga iyan. Mababantayan po natin. The real question is, what will happen to the illegal pogos that's still operating underground? Yun ang challenge sa amin. May idea ba kayo, sir, doon sa illegal pogo hubs that exist as we speak? Kung ilan sila? We have a good idea, but the minimum that I saw in the list that was provided to us by our intelligence agencies is 58. Yan ang pinakamababa. Kaya 58 yung illegal? Sorry, sir. 58 yung illegal. Di ba? Mas marami yung illegal kaysa sa legal, di ba? Okay. Wow. Okay. 58 yan. Pero Christian, yung... Sorry, sir. Sorry for interrupting. Yeah. Hubs. 58 hubs. No. Hindi naman hubs. Wala na masyadong hubs. No, okay. One hub na lang ang nakikita ko na illegal na nandyan pa. Pero, nung na-raid namin yung Porac, tumigil siya. Natakot po siya. So, okay, 58. How would you describe yung 58? When you say illegal pogos, ano po yung 58 na yan? Yung 58 na ito, nandito yan karamihan sa Metro Manila at nag-occupy sila ng mga office spaces na as low as 300 square meters to as high as 2,000 square meters per floor. No. So, kaya lang, Christian, yung 58 na listahan na sinasabi ko, yun ay yung listahan na nakita namin as of before Sunyuan. So, mga end of February po yun. Ngayon, itong mga nakaraang mga araw, nung na-raid natin yung Porac, nadagdagan po yun. So, nadadagdagan. Bakit? Yung mga nagsipagtakasan po doon sa Porac at saka sa Bamban, naglipatan dito sa Metro Manila eh. No? So, I'm sure pag inupuan namin po ulit ito, hindi na ito 58. Lalapit po ito sa lagpas 100 po ito. Grabe. Mas marami pa rin sa legal yung illegal, no? More than double. Opo. So projection, lalampas sa 100. Okay. Dito po ba pag na-implement itong plano na ito, basically ibig sabihin ba niyan talagang paaalisin sa bansa lahat na nagtatrabaho sa Pogo, pati yung mga company incorporators, lahat 'yon? Yes. The very reason for their immigration status in the Philippines are their work in relation to these IGLs. If the IGLs have already been banned in the Philippines, then there is no more legal reason for them to stay in the Philippines. Ito yung panawagan natin. Sana bantayan natin yung mga restamping. Yung pagda-downgrade ng kanilang mga visas. From work visas, biglang mada-downgrade to tourist visas. Ito yung kinakagalitan ng kababayan kong si Commissioner Tansingco ng Immigration. Diyan siya galit na galit eh. Kaya marami siyang mga napapapanagot ng mga kasamahan niya dyan sa immigration na paano nangyari yun, sabi niya. So ang dami niyang binabantayan. Si Commissioner Tansingco ng Immigration ay parang PAOK din po yan. He inherited a system na medyo problematic kaya ang dami niyang binabantayan, ang dami niyang linalatigo, pero very proactive.
So, nagtutulungan kami. So, Christian, ulitin ko, dahil nakaban na itong mga IGL, isa lang ang ibig sabihin nun. Kinakailangan canceled na rin yung mga working visas netong mga nagtatrabaho dito.